Dumaan ka ba sa pagiging mahirap? Yung totoo lang, honest answer. I don't think so po. Sa biglang tingin at biglang rinig, ang pagsoli ng PhilHealth ng 90 billion sa National Treasury ay isang indikasyon na sila ay gumagawa ng maayos at malinis na trabaho. On the other hand, if you look deeper, it will appear na ang PhilHealth ay incompetent, tamad, at hindi nag-iisip. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion, 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? Alam niyo na ba kung sino-sino at alam niyo na magkano ang gagastos sa inyo sa mga nagkakasakit? Alam niyo ba na baka magkakaroon ng emergency health problem? May gana kayong magsoli ng pera. Samantalang, noong January this year, kayo nagpa-implement ng increase. Sana, instead nagpa-implement kayo ng increase, nag-request na lang kayo sa executive sa Malacanang na isuspend na lamang muna yung increase dahil sobra-sobra, ang dami niyong pera eh. Diba? Sana, palawakin niyo na lang yung mga health benefit coverage. Nandiyan yung sa mga maintenance medicine, nandiyan din yung sa dental, na marami ako nakukusap na mga dentist na sinasabing mahina ang ating dental services. Mahina yung pagtulong ng gobyerno sa mga mahirap na kababayan para mapangalagaan ang kanilang kalusugan sa ngipin. Isa pang nakikita kong problema sa PhilHealth ay yung pagiging incompetent nila sa collection. Every single day sa programa ko sa Wanted sa radyo, pila-pila yung mga employees na kinakaltasan sila ng kanilang mga employer para contribution sa PhilHealth, and yet, hindi nare-remit ng PhilHealth yung kanilang mga contribution. Wala bang maayos na sistema ang PhilHealth to go after these employers? Meron na bang mga nakasuhan ng mga employers na hindi nagre-remit sa PhilHealth? And I want to see those records kung meron man. Isa pa, marami tayong mga kababayan na naghihingalo. Nabanggit ng mga kasamahan ko, yung iba namamatay dahil kulang sa medisina, sa maintenance lalo na. Yung mga nagkakasakit sa lungs, kasakit sa puso. I know for a fact, a portion of the sin tax mula sa alak, sigarilyo, na pupunta sa PhilHealth. O, bakit hindi na natin gastusin yan? Doon sa mga nagkakaroon ng mga lung cancer, nagkakaroon ng heart problems. Nagagastos ba yun? Tapos may gana pa kayo mag-solid. Now, sana pagandahin ng PhilHealth din yung kanilang system. When I say system, siguro i-modernize din yung inyong computer system para magkaroon kayong tie-up. Halimbawa, sa NSO, para to make sure hindi magkakaroon ng fraudulent transactions. To make sure na walang nangungulekta sa PhilHealth ng patay na pala yung tao. To make sure na nababayaran na maayos yung mga doktor, mga ospital. And also to make sure at the same time na yung mga ospital ay hindi naniningil nang hindi dapat sila maningil. All these things hindi na pag-isipan ng PhilHealth. Ang request ko lang sana sa PhilHealth, bago kayo magsoli ng pera, pag-isipan niyo muna kung ano yung mga pwede pang paggagamitan sa perang yon. Dahil for me, yung pagsoli niyo ng pera, indikasyon na kayo incompetent, hindi niyo ginagawa na maayos yung trabaho. Nagpapakita kayo na wala kayong diskarte, hindi kayo nag-iisip. Maraming salamat, Mr. Chair. Salamat, Senator Tulfo. Senator Bato, do you have any opening statement? Thank you, Mr. Chair. Nasabi na ng mga kasamahan natin yung mga punto na gusto kong ilagay sa aking opening statement. Pero ito lang masasabi ko, ako po'y natutuwa, ako po'y masaya, ako po'y nagpasalamat
at meron tayong PhilHealth through the Universal Healthcare Act. Kasi alam ko, I was hoping na wala na sana mga pamilya na makakaranas sa mga dinaranas ko nung maliit pa ako. Wala, 3 years old yung kapatid ko, namatay dahil sa pneumonia. Yung isang kapatid ko, 9 years old, namatay dahil walang pambili ng antibiotic. So, ganun po kahirap ang buhay. Walang PhilHealth noon eh. Ngayon may PhilHealth na, sana wala ng pamilya na kagaya sa pamilya ko na nakaranas ng ganun experience. Pero in truth and in fact, and in reality, marami pa rin tayong mga pamilya na namamatay dahil hindi nakakaabil ng services sa gobyerno. So kung itong ganito na may pera pala na ganito kalaki, hindi nagagamit, binabalik, para tayo ditong bulag-bulagan sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Ang daming tao dyan na nangyayari. Kung tayo, senador tayo, Mr. President, supposed to be, hindi natin trabaho yan magbigay ng tulong dyan sa mga naghihingi ng medical assistance. Pero punong-puno pa rin ang opisina natin ng request. At hindi na natin ma-accommodate dahil wala kami maibigay. So, ganoon po ang sitwasyon. Pero, so, existing ang problema natin sa health problem. Pero bakit sobra-sobra pala ang pera ng PhilHealth at hindi nagagamit? So, yun lang po ang tanong ko. Sigurado ba tayo na wala ng pamilya na kagaya ng pamilya ko noon na namamatay yung kapatid nila dahil walang pambili ng antibiotic? Sigurado ko marami pa rin. Pumunta ka sa probinsya, ang dami pa rin. So yan po, Mr. Chair, sana ma-check natin ang husto. Bakit ganito? Bakit ganon? Sayang yung batas kung hindi na i-implement to the fullest. At ang pera ay sobra-sobra pala at binabalik. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Bago nyo kunin ang pondo ng PhilHealth, 2 priority po ang dapat nyo unahin. Maaari ba na dagdagan nyo pa ang mga dagdagan nyo po yung case packages ninyo, sobra-sobra yung pondo nyo, and baka pwedeng i-reduce nyo po ang contribution ng member. Malaking tulong po yon sa mga mahirap. Dahil ang hirap pong bumunot ng contribution. Paano nalaman ng Pilipino ngayon? Ang laki pa pala ng pondo ninyo, tas bunot sila ng bunot. Alam mo, 1,200. Ang sakit nun, ha? Ang sakit nun. Tapos makikita nila, may 500 billion pang PhilHealth. Tapos ngayon, wawalisin lang po ng DBM. Naintindihan ko po trabaho ni Secretary Recto. Pero gawin niyo po inyong trabaho, President Ledesma. Andyan po yung pondo. 9,000 pa po na case packages o case rates ang inyong pinag-aaralan. Hirap ba yun ipatupad, President Ledesma? Can I respond, Senator? Sabi nga niya, may computer naman, aralan nyo, pwede na to. Gamit. Yeah. Hindi matatanggap ng mga medical experts natin, mga ordinaryong Pilipino, mga medical workers natin, mga mahirap na mga pasyente, na natutulog yung pondo dyan. Baka next year na naman, kung tulog yung pondo, kukunin na naman po ng Department of Finance dahil sobra yung pondo ninyo. Can I respond, Senator? Sige po. Yeah. Thank you, Senator. To your three questions, no. The first is ba't hindi nabayaran kasi diba we're waiting for the GAA, yung enabling law, no. The second is could we bring down the premium contribution rates? I agree with you po 100%. In fact, we at PhilHealth, upper management, will recommend to President Marcos that we bring down the premium rates, no. And thirdly, most importantly, you're mentioning, Senator, we hear you loud and clear. Bakit nyo hindi 9,000 yung case rates? Gumalaw kayo, ba't hindi kayo nagtatrabaho? Last February 14, Senator Go, just to clarify, no, when we increased the case rate packages, it was almost across the board, Senator Go, no, which means all 9,000 case rates, almost all were adjusted, no. So we did that last February 14, Valentine's Day po, on almost across the board 30% increase. And now we are in the middle of studying another round of 30%.
that 30%, Senator Go, with all due respect, is across the board. Meaning, lahat po ng 9,000 case rates, apektado po dyan, diba? So, tinitingnan talaga namin po lahat, no? It's almost across the board. Thank you very much, Senator. Sabi ni President Marcos sa SONA niya, bago matapos ang taon, may isama ang benepisyo ng PhilHealth ang chemotherapy para sa cancer sa baga. Atay, ovary, prostate. Diba? May isama rin po ang benepisyo para sa mga children with disabilities. Pwede pala. Yes po, actually. Pwede. Actually, pwede naman pala, di gawin mo. Ang dami pang pwedeng gawin. Ang dami pa. Actually po, yun, as the Senator, with all due respect, nung minention po yan ni PBBM sa SONA, kami po nagbigay sa kanya ng information, yung timetable, as to when these case packages will come kaya out. Kaya nga, pwede nga pala. Yes po, pwede po. Gawin niyo po yung trabaho niyo. Gagawin namin para po. Yes magamit niyo po yung pondo ninyo na 500 billion. Mr. Chair. Yes po, we shall do po. We shall comply po. Thank you po. Mr. Chair, meron akong dalawang issue na lang i-raise bago tayo mabusan ng oras. Ito ay matagal nang ilalapit sa programa ko. Number one, yung mga delinquenting mga employer na hindi nag-remit sa PhilHealth, mas malaki pa sana kikitain ninyo kung very efficient ang inyong mga tao sa paghahabol doon sa mga delinquente, pagpapile ng kaso. Billions pa siguro kikitain dyan. And then number two, bakit wala kayong plano para sa dental care? Kulang. Although meron kayong tinatawag na oral surgery, pero doon sa preventive care, sa dental care, wala kayo. Dapat meron din kayong programa para libre pustiso para sa mga senior citizen. Marami mga senior citizen, parang 8 out of 10 pagpupunta sa programa ko, mga bungal na dapat hindi yun. Dapat magbibigay ka ng libre pustiso. Meron dun sa mga minimum wage earner na hindi ka magpapustiso dahil maliit yung kanilang sweldo. And also, mind you, sir, yung taong bungal o walang ngipin, nadi-discriminate yan. Mahirapan sila maghanap ng trabaho. Especially kung sila ay magtatrabaho bilang clerk, customer service, front desk. Sino tatanggap sila na bungal sila? And then tinatanong ko sa kanila, ba't hindi kayo magpa-cover sa PhilHealth? Hindi po cover ng PhilHealth, sir. At dapat, sir, kulang kayo sa information dissemination. Dahil ito, universal healthcare, dapat lahat ng Pilipino may trabaho wala, nagkukontribute o hindi, ay dapat covered ng PhilHealth. You lack in that department. Sana, sir, ipaalam nyo sa lahat ng Pilipino na all you need to do is register and you'll be a member of PhilHealth at nagkasakit ka kahit wala kang trabaho, wala kang contribution, covered ka ng PhilHealth. Diba, sir? Can I reply, sir? Thank you very much for your questions, for your excellent questions. I'll answer the third one first. On information dissemination, actually, sir, si Honorable Congressman Erwin Tulfo has mentioned the same thing. And he offered his services to us, which we are going to accept. Sabi niya, tutulungan ko kayo. Kasi a lot of people, ang ganda ng mga ginagawa niyo sa PhilHealth, pero hindi na disseminate sa far-flung areas. So we are going to accept the kind generosity and help of your brother, sir. No. On the question on the dental package, actually si Yusek Chong ng DOH, in-approach rin ako. President Ledesma, if I may lang po, nabanggit ko kanina sa opening statement ko, totoo ba yung 440 lang po yung counterpart ninyo dito sa, or Yusek Molly, pwede nyo bang banggitin? Nabanggit ko kanina, 440 lang? Good afternoon, Mr. Chair. I was consulted by the dental division of the DPCB of the DOH, and they already gave me a recommendation na 440 with fluoride alone. So I was saying, if you get a good fluoridization, it's 100 plus already. So anong bibili natin with that amount? And we have so much money in PhilHealth. And sayang po kasi na hindi nagagamit natin ng maayos. Tama po si Senator Tulfo with his remarks as well as your remarks with regards to the dental. Ito po talaga yung nane-neglect. But I already talked to Press Mandy that I am very much willing to help with regards to the creation of what will include in the preventive program of the PhilHealth with regards to the dental health. So magkano po, President? Alam nyo, lahat ng Pilipino, pumupunta ng dentist dapat yan. Pero yung iba, ayaw na lang dahil walang pambayad. Actually, thank you, Yusek Chong. Thank you, Senator Go. So just to add, that the dental, nag-uusap po kami ni Yusek Chong, no?
just to add, that dental package will be part of our Consulta program before the end of the year. No? So, Makakasama na po siya. So ngayon pa siya. Yes po. But we hear you po loud and clear, and we hear you, Sec Chong. We are currently looking into how we can enhance the dental package. Mr. Po. Chair? No. Mr. Chair, And then lastly po, sorry, lastly, Sen, yung question mo, I think that's also you who raised the question on the delinquent employers. We have filed a total of 1,938 cases versus delinquent employers po. Just to answer your question po. Thank you very much po. Okay. Go ahead, Mr. Senator. Chair, bakit wala kayong programa para libreng pustiso? Sa lahat ng mga minimum wage earner, so sa lahat ng member ng PhilHealth na wala naman dapat copay na, ba't di ka nag-concentrate dyan? Marami tayong mga senior citizen na mawalang mga ngipin. So baka pwede kayo magkaroon ng programang ganon na free. May lumapit po sa akin si Cebu. Ako pa mismo naghanap pa ako ng murang dentista doon kasi yun ang ni-request sa akin na magpalagay ng pustiso. Pasubo ako, sarili kong sweldo, binayad ko doon sa pustiso. Again, Honorable Senator Go, Honorable Senator Tulfo, we hear you. We will study it. We will include it po. Thank you. Promise po yan. Give us a little time. Thank you. We will study and include it po. Isa pa po, Salamat po. yung preventive dental care, yung sa mga teeth cleaning or prophylaxis, wala kayong ganon. Preventive dapat, meron kayong ganong klase mga programa nang sa gayon, hindi na kailangan pambunutan ng ngipin at yung mga nasisira ng ngipin ng mga Pilipino. Senator Tulfo, if I may, that the prophylaxis, yung cleaning po, when we include it in the Consulta program in the year end, kasama na po siya. Nandun na po siya. It will be included po. Starting when the year ends, it will be included sa Consulta program namin po. Meron lang kung gusto talang klaruin yung sinabi ni Mr. Ledesma. Did I hear it right na pinag-isipan nyo na magiging zero copay na maging sa private hospitals na na-admit ng mga mahirap na kababayan, especially senior citizens and minimum wage earners? Zero copay, ibig sabihin walang out-of-pocket magagaling sa kanila. Hindi na sila kailangan pa manlimos sa mga politiko, pumunta sa PCSO, sabi nga ni Senator Bongo, pumunta sa DSWD, pumunta sa Malasakit Center. Dapat they don't have to do that. Kaya nyo ba? Kaya nyo? Yes po. You heard it right, Senator Go, Senator Tulfo. Currently kasi sa government, wala, diba? But we are looking at, yes, on private also. When will that happen, sir? We'll move as fast as we can, Senator. Promise yan. And we will keep you posted. Okay, kasi para sa akin, Bibilisan po namin po as Opo. fast as we can. marami kasi ako narinig ng mga kwento, ng mga reklamo na yung mga pasyente na na-admit sa private hospitals because siksikan sa public at yun lang yung merong pasilidad na para gamutin yung kanilang karamdaman. Yung pagkalabas na sa ospital, baon sila sa utang. Na meron palang perang PhilHealth, 500 billion and all. Bakit hindi natin ilibre yung mga malilit nating kababayan na pinagbabayad pa natin ng copay. Dapat zero copay talaga para sa lahat. President Ledesma, I want to clarify, no? Yung sinabi nyo kanina na walang babayaran sa public hospital, sa ward lang. Pag sa ward, di ba charity ward? No balance billing, yes. Pag Yes, sir. charity ward, that is only 10%. Am I correct? 90% public, 10% private, sir. Iklaro nyo po na wala ba NBB silang wala ba silang babayaran sa public hospital? Yung mga nasa admitted sa hospital, wala. Marami may babayaran sila. Maging sa public, nagbabayad ata eh. Nagbabayad sila. Yung sinabi mo kanina, wala silang babayaran, wag kang mangako sa publiko na hindi totoo. Sa government hospitals po, dapat, NBB, no balance billing, 90% po. What Dapat do you mean? 100% na lang siguro. What do you mean 90%? Ilan ba? 10% yung charity ward, diba? Makasigit, Mr. Chair. Mr. Ledesma, gusto ko pa rin ma-add, yung mga medisina... Senator, Senator, just to answer your last question, we'll work as fast as we can, pero siguro, a realistic timetable, Senator Tulfo, will be maybe around 6 months po before we can start implementing. Singit isa pa. Yeah. Dapat yung mga medisina na reseta ng mga doktor, ilibre na rin sa mga mahirap nating kababayan. Yung mga admitted, tapos may mga gamot na dapat ibigay sa pasyente o nireseta ng doktor, dapat libre na yon, especially sa mga maintenance. Dapat ilibre na yon.
gamitin nyo po yung pera ng PhilHealth na Yung- malibre. Yung may, sorry, Senator. Ito gusto ko, based on my experience, sa kakaikot ko sa mga hospital, punta ka ng heart center. Nakapunta ka ng heart center? Yes po. Yes po. Nakapunta ka na? Yes po. Ba't marami pa rin humingi ng tulong doon sa mga billing nila? Kung pumunta ka ng PGH, pumunta ka sa mga government hospital, marami pa rin humingi ng tulong sa billing nila. Hindi talaga totally libre. Pakisilip naman po, President Ledesma. Okay po. Dumaan ka ba sa pagiging mahirap? Yung totoo lang, honest answer. I don't think so po. Oh, yun lang I'd like pala. to think we've been financially Pasyalan nyo blessed lang po. po as President ng PhilHealth. Puntahan nyo yung mga hospital. Kung hindi ka ba dumugin doon sa mga hospital billing. So, subukan nyo lang po. Samahan kita.